Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain dito sa tahanan ni Ate Lenny, no, ng Bible Study. Mag-aralan, magtalakasan tungo sa paglagong espiritual at nagkakaisa ng paniniwala. Okay, so opening prayer si Ate Ana. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon ito. Kami po muli ay nandito sa bahay ni Telenia upang mag-aral ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Gabayan mo po kami upang maunawaan po namin ang aming mga tatalakayin, Panginoon. Maraming salamat po sa araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, ngayon naman po ay handa natin ating mga sarili sa pakikinig ng isang tanging awit na walang iba, si Ate Lisa. Giving you thanks for all that you do. A sacrifice of praise I offer you, and you bring to me that sweet melody. You are my song. You are my song. You are the reason I sing this song to you. You are my song. You are my song. You are the reason I sing to you. Early I rise in worship. For all that you do. Sacrifice of praise I offer you, and you bring to me that sweet melody. You are my song. You are my song. You are the reason I sing this song to you. You are my song. You are my song. You are the reason I sing to you. If I was made and you shall to you. Words from the heart, broken apart. There is nothing I would rather do. For you are my joy, to you I employ. You are my song. You are my song.
Good, maraming salamat, Ate Lisa. Ngayon naman po ay handa po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos na walang iba ay si Ate Lil ang siyang tagapagturo. Okay, magandang hapon sa ating lahat. Ang ating pag-aaral ay balik-aral, no? Review sa chapter 4 ng Genesis. Okay, sino yung dalawang anak ni Adan at saka ni Eva? Si Cain at Abel. So ano bang naging ganap sa buhay ng magkapatid na ito? Dumating ang panahon na naghandog si Cain. Anong inihandog ni Cain? Mga kung ano-ano lang na ani, no? In relation sa atin ngayon, ano ang katumbas noon? Ngayon, pag nagbigay tayo ng ating handog, ano ang katumbas ng kung ano-ano lang? Hindi, yung handog nga, ano ang katumbas noon? Diba, naghandog ka? Oo nga, pera nga, ano nga yung katumbas noon? Kung ano lang ang maisipan niya. Yun, tama. Hindi pinaghahandaan. Hindi pinaghahandaan, no? So, mahalaga ba ang paghahandog? Mahalaga. Bakit? Bakit mahalaga ang paghahandog? Ito ang simbolo ng pagmamahal natin sa Panginoon, no? Hindi sa pastor. Sa Panginoon, no? So ito ay katibayan ng ating pagtitiwala sa Panginoon, no? Kasi siya naman nagpo-provide ng lahat. Sabi nga sa Hagay, Hagay ba yung pastor? 2:8. Agay. Silver and gold are mine. Dapat nating ikatakot. Pero siya, si Cain, nagwawalang bahala lang siya. Kaya buhay niya, no? Makikita natin ngayon kung ano ang buhay niya. Samantalang si Abel, ano ang handog ni Abel? Si Abel, pinakamagandang parte ng parte ng yung hayop. Siya niya hinandog. Naghandog siya ng pinakamainam na handog. Kumbaga sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, ano ang pinakamasarap na karne ng baboy? Lomo. Lomo, no? Yun ang pinakamalambot, lomo. Lomo ng baka. Lomo ng baka, Original. no? So, lomo. Ang lomo kasi mahal, no? Hindi siya katulad ng mga ordinary na mga karne, yung mga pork chop, liempo. Iba presyo niya dahil malambot siya. So, talagang pinaghahandaan at alam ni Abel na ito ang gusto ng Panginoon. No? Dahil meron siyang kalakip ka, kaya nga tayo naghahandog kasi nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Diba? Hindi lang tayo naghahandog dahil sa iyo na itong 5 piso, Panginoon, yan lang ang halaga mo sa akin. Na? Hindi. Kung hindi, gaano ba niya kamahal ang Panginoon? Ha? Yung nagsusubi ang Yung importante. nagsusubi. Ang sabi kasi, sa unang araw ng linggo, sa isang buong linggo, anong unang araw? Lunes, na? Lunes pa lang, nagbubukod na tayo ng panghandog natin. Halimbawa sa piso, magkano ihahandog natin? Piso ang pera natin. Ilang bahagi? 10%, di 10 piso. So yun, isusubi na natin yon, no? Halimbawa, may dumating sa ating pera, kinabukasan 500. Magkano ang 10 bahagi? 50. 50. So yun, isusubi natin yun lahat, na? Huwag kayo matakot dahil ang Diyos, alam niya ang pangangailangan. Sino dito ang natatakot na magutom? Ibig sabihin nun, kaya ka nagsusubi dahil mahal mo si Lord. Oo. Pinaghahanda mo. Kung talagang mahal natin at sinusunod natin ang nais ng Diyos, gawin natin yan. First day of the week, magsubi na. Lalo na yung mga nagtatrabaho, no? Yung mga iba driver, depende yan sa kita, no? Araw-arawan. O di halimbawa, naglalaba ka,
o naghihilot, nagmamasahe. No? Hindi Oh. ba magbigay ko Oh. ulam? So, ang 500, magkano isusubi mo doon? 50. Huwag mo igastusin lahat sa ulam at bigas. Isusubi mo yung 50. No? Kasi ang ikasampulan, tandaan ninyo, tinuturuan ko kayo ng tama para maging righteous tayo sa paningin ng Panginoon. Hindi ko kayo pinapahirapan. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang nais ng Diyos maging maayos ang ating buhay. Kaya nga, sabi ko, pag nagmasahe ka, di ba, may nagbibigay naman 500. Di ba? No, sa 500, kakaltasin mo na 50. Isusubi mo na yon. Bahala ka na kung anong gagawin mo doon sa 450. Bago mo gastusin yan, ipanalangin mo muna, Panginoon, maging sapat ito sa aking pangangailangan. Huwag kayong tumawa, totoo yan. Pagtanggap ninyo ng pera, Panginoon, maging sapat ito sa lahat ng aking pangangailangan. Huwag yung gastusin ka agad. Eh kayo, nanginginig-nginig kayo, nakatanggap ng 500, punta ako doon. Ano? Bibili ako bigas. Inuubos na. Ipanalangin mo. Bukod, tandaan na ninyo yan. Yan ang sikreto na kayo ay pagpapalain ng Panginoon. Dahil bakit? Inuuna natin siya. Okay. Pagdating sa handaan naman, ito ang napupuna ko. Ha? Pagdating sa handaan, yung sa pastor, yung una, yung hindi pa tayo nakakain, subihan nyo naman ang inyong pastor, huwag yung tira. Ha? Maawa kayo sa inyong pastor. Huwag tira. Kami talaga kahit noon sa day by day, pag halimbawa tira, ay nako, paghati-hatian na ninyo yan. Ang sa pastor, yung hindi pa natin nagalaw, kumuha na kayo yung karapat dapat na para sa kanyang parte. Bigyan nyo naman ng parangal ang inyong pastor. Ang nangyari nung, Nag-rambol na. ano po nung birthday ko, kanya-kanya, walang lamangan Oo. So, tandaan ninyo yan na kahit saan kayo mapunta ang church, ganyan ang gagawin ninyo. Bibigyan nyo ng pagpapahalaga naman ng inyong pastor kasi yan ang isinugo ng Diyos para pangaralan kayo. Mahulan man ang aral sa inyo noon. Hindi niyo naman alam itong mga aralin na to. Tandaan ninyo sa 500, isubi ang 50, bago gastusin, ipanalangin muna. Okay. Okay na yun, wala nang question doon. Okay. At dahil sa nangyaring iyon, kinalugdan, tingnan ninyo, kinalugdan ng Diyos si Abel sa kanyang handog. Pero kay Cain, hindi siya nalugod. Dahil walang pagpapahalaga. Tandaan ninyo, dapat pahalagahan natin lagi ang Panginoon. Sapagkat siya ay Diyos. Hindi siya katulad sa atin na tao lang tayo. Tandaan ninyo, ang kanyang tahanan sa langit, tayo dito tayo sa lupa. So napakalayo ng agwat, pero ganoon pa man, inibig tayo ng Diyos. So ano nangyari? Dahil sa inggit, ito mga kapatid wag na wag kayong maiinggit. Ito anong nangyari? Dahil sa inggit, anong ginawa ni Cain? Pinatay niya. Yun ang una-unang record ng murder. Pagpatay. Kapatid pa, di ba? Kapatid ka, una-unahang tala sa Biblia ng pinatay, murder. Kaya anong nangyari? Sabi ng Diyos, Cain, asan ang kapatid mo? Magalit pa. Ba't niyo ako tatanungin? Kung sa ating lingwahe, ba't niyo ako tatanungin? Tagapag-alaga ba ako ng aking kapatid? O ikaw, tagapag-alaga ka ba ng kapatid mo? Sagot. Opo. No? So, meron kang tungkulin kay Ate Lenny. Alam ba si Ate Lenny ay nagkasakit? Tungkulin ng bawat isa na ipanalangin. Kung ikaw naman ang nagkasakit, tungkulin din namin na ikaw ay dalhin sa panalangin para ikaw ay gumaling. No? So yan ang ating tungkulin. Kung si Lisa naman ay walang makain at nalaman ninyo na walang pagkain, bahaginan nyo naman ng bigas. No? At maraming anak yan. Naintindihan ninyo? We are our brother's keeper. Meron tayong dapat pagpapahalaga. Ewan ko lang yung mga taga-sanlibutan kasi ang sanlibutan, bahala ka sa buhay mo, no? Kami ang mabuhay, bahala kayo mamatay. Ganyan ang katwiran ng sanlibutan.
Pero sa Biblia, we are our brother's keeper. No? Meron tayong tungkulin sa ating kapatid na lalo na sa iglesia. Kaya alam niyo na, so anong nangyari kay Cain? Alam niyo ba kung pinalampas ng Diyos ito? Hindi. Ang lahat ng kasalanan ay merong kaparusahan. Ano ang naging parusa? Sahin ninyo, 9:4-9. Hanggang sumusunod. Tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam bakit ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid. At sinabi ni Yahweh, Cain, ano itong ginawa mo? Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng katarungan. Sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa dahil dumanak doon ang dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Bungkalin mo man ang lupa upang tamnan, hindi ka na mag-aani, wala kang matitirhan at magiging lagalag ka sa daigdig. Napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Ngayong pinapalayas mo ako sa lupain ito upang malayo sa iyong paningin at maglagalag sa daigdig. Papatayin ako ng sino mang makakakita sa akin. Hindi, sagot ni Yahweh, paparusahan ng 7 ibayo ang sino mang papatay sa iyo. Kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sino man na ito'y hindi dapat patayin. Iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod, isang lugar sa silangan ng Eden. Okay, anong napansin ninyo dito? Ang sabi dito sa 10, nakakapangilabot ang ginawa mo. Sumisigaw sa akin mula sa lupa ang dugo ng iyong kapatid at humihingi ng paghihiganti. Sino ba dapat maghiganti? Kapag mayroong nagkasala sa inyo, ang Panginoon, no? Di ba may pinatay? Hindi lang patayin yung pumatay, no? Ay sabi, humihingi sa akin ng paghihiganti. Ibig sabihin, bahala na ang Diyos ang gagawa ng paghihiganti. Wala tayong karapatang kumitil ng buhay na nilalang ng Diyos. Kahit masama yung tao, ang Diyos pa rin ang may lalang dyan. Ang Diyos lang ang may karapatan. Kaya ang paghihiganti ay sa Diyos lang. So kapag ikaw ay nakagawa ng isang karumal-dumal na kasalanan na katulad ng ginawa ni Cain, siya ay pinalayas. Dati sa ano na sila sa Eden, pero pinalayas. Ganoon, dito makikita na rin natin ang mga sumusunod na pangyayari. 17. Ang lahi ni Cain. Sino ba? Sandali, may dadagdag lang ako. Ang mabigat na parusa ng Diyos, yung magbungkal ka man, magtanim ka man na magtanim, wala kang makakain. Walang tutubo. Diba? Yan ang mabigat na parusa. Para ka na rin Gugutumin ka talaga. ganyan at hindi magparusa ang Diyos. Okay, tuloy. 17, please. Wala ka? Wala siya. Ano po? Sige. Sino? Ikaw na lang, te. 17. Sige. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa. Nagdagang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Enoch. Pagkatapos magtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Enoch bilang alaala sa kanyang anak. Si Enoch ang ama ni Erad na ama ni Mihael. Anak naman nito si Mitusael na ama ni Lamech. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sina Ada at Silya. Naging anak ni Ada si Habal, ang ninuno ng mga nagpapaskon ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. Kapatid nito si Hubal, na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng Alpa at Lauta. Naging anak naman ni Silya si
Tubal, Cain, na ninuno ng lahat ng patay ng mga kakalitang baso at bakal. Si Tubal, Cain, ay may kapatid na babae, sina Ama, sinabi ni Lamech sa dalawa niyang asawa, dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Silya, ang asawa kong Gili, may pinatay akong isang kabataan, sapagkat ako'y kanyang sinugatan. Kung saktan ni Cain, ang parusang gawad sa kanya, sa gagawa nito, itong patong agad. Ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kapakhaan. Okay, thank you, Ate Lenny. Ano napapansin ninyo dito? Ang sabi dito sa 17, sinipingan ni Cain ang kanyang asawa at nagdalang tao. Ano, wala pa kayo tatanong dyan? Saan kumuha si Cain ng asawa? Bakit nagkaroon ng asawa? Tabi-tabi. Sa tabi-tabi. Di ba po pinalayas siya, nagalag siya. Tandaan ninyo, ang tao lang noon si Eva, si Adan, si Cain, At Abel. si Abel. Ba't nagkaroon ng asawa? Saan galing yung babae? Pinagkaloob sa kanya ni Lord. Saan Nagkaloob. galing? Saan nga galing? Wala naman sinabi dito. Sa lupain ng kanyang... Sino ang magulang? Sino ang magulang? Tandaan natin ang tao doon, si Abel, si Cain, si Eva, si Adan. Kaya kayo, iintindihin ninyo mabuti pag kayo ay nagbabasa, ha? Saan galing? Sa puso. Sa puso. Kung magaling nga ako. Okay, ganito yun. Sa kanilang lahi, ang binibilang lang ay lalaki. Sa census nila, hindi nakalista ang mga babae. Puro lalaki lang. So ngayon, dahil ang babae ay hindi nakalista, kapatid ito ni Abel at ni Cain. Anak pa rin ni Adan at Eva. May alam nyo na. Ha? Hindi sa tabi-tabi, wala akong tabi-tabi. No? Okay. So nagkaroon siya ng asawa at nagkaroon siya ng mga anak. At dito makikita natin na yung mga pangalan katulad ng pinagmulan ng mga nagpapastol ng baka at yung mga tumitira sa tuldak. Nandito lahat yun. Magbasa kayo ng Bible dito. Pagdating sa kapag sinasaktan mo si Cain, ang sabi, kapag sinaktan si Cain, ang parusa ay 77 patong. Samantala, kung si Cain ang nakasakit, ano ang parusa sa kanya? Pagsikain siya. 7 patong lang. Pagsikain ang sinaktan. Kapag si Cain, 77 patong, 77 times siyang paparusahan pag si Cain ang sinaktan. Samantalang pag si Cain ang nanakit, 7 patong agad. Nakuha na ninyo. Kaya mahal pa rin ang Diyos si Cain. Kaya lang, binibigyan din ng leksyon. Katulad sa atin ngayon, napapansin. Pinapalo. Consequent. Consequence. May kabayaran. Bawat kasalanan. Oo. Kung ano man yung gusto mo sa buhay mo, siya mong dadanasin. Tandaan ninyo. Kung ano yung gusto ninyo sa buhay ninyo, siya yung dadanasin. Kaya, iwasan ang maging inggitera, chismosa. At kapag may narinig kayong chismis, huwag nyo na ipaparating doon sa taong concern. Kasi may kasabihan tayo, anything you don't know won't hurt you. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw pinag-uusapan, halimbawa lang to, Teha, tapos ikaw ang pinaratingan sa iyo ang chismis, huwag mo na iparating sa kanya kasi anuman ang hindi niya alam, hindi siya masasaktan. Anything you don't know won't hurt you. Kaya, huwag kayong anong tawag yan, magpa-dala-dala ng mga maghatid
ng masama. Oo, oo. Pag good yun. No? So, iwasan yan. Okay. Pagkatapos noon, natapos na ang istorya ni Abel at ni Cain, alam na natin. Dumating ngayon ang pangatlong anak. 25. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel. At ito'y tinawag niyang Set. Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagpasimula ang mga tao sa pagdalangin sa Diyos at pagtawag sa Kanya ng Yahweh. Nung ipinanganak si Seth, at nagkaanak din si Seth na ang pangalan ay Enos, dito nagpasimula na ang mga tao ay nagdalangin sa Diyos at tinawag siyang Yahweh, no? Actually sa Hebrew, ang pangalan hindi nila mabanggit yung Yahweh, YHW lang yan. Kasi ang pangalan Yahweh ay napakabanal sa kanila. Hindi katulad sa atin, ay, Diyos Joseph, ganyan-ganyan na lang tayo, di ba? Parang baliwala sa atin yung pangalang pagkabanal-banal. Sila hindi nila kayang banggitin yan noon pa man, no? Sapagkat ang pangalang Yahweh ay napakahalaga, napakabanal. Ano din yung Yeshua? Yeshua sa ano yan? Yahweh din yan. Yahweh din yan. Marami yan. Depende kasi yan sa ano nila, sa lugar. Diba? Yung Hebreo, ganyan. Mga salita. No. Okay, ang lahi ni Adan. Pag-aralan natin tong, ito na yung mga binasa ni Pastor. Ito ang aklat ng lahi ni Adan. 5 na tayo. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kalarawan niya. Pag sinabi natin kalarawan niya, ano yun? Kawangis. O pag sinabi nga natin kawangis, ano yun? Katulad niya. Bakit? Nakakita na ba kayo sa Diyos at sinabi niyong katulad? Kawangis eh. Yung kabanalan ng Diyos ay nasa unang tao. Hindi yung kamukha, wala naman nakakita. Meron man napicturan ba yan sila noon? Wala. Kaya pag sinabi natin kawangis, yung kabanalan ng Diyos nasa kanila. Nung hindi pa sila nagkasala. Tandaan ninyo yan. Kaya baga sabi, kawangis. Meron ng picture dyan, may maitim, may pogi, Balbas. may Wala. palabas. O sino ba doon ang kawangis? So pag sinabing kawangis, ano nga yun? Kabanalan. Yung kabanalan ng Diyos ay nasa unang taong nilikha. Nung hindi pa sila nagkasala. Pero yung kabanalan na yun ay nawala sa kanila. No? Hanggang ngayon, sino lang ang pinapaging banal ng Diyos sa panahon ngayon? Ang mga tunay na Kristiyano. Yung tumanggap kay Kristo. Kinilala siya bilang Lord and Savior. Lord and Savior. Bakit Lord? Ulit-ulit. Sinusunod natin siya. Sinusunod ba natin siya? Sagot. Minsan, Sinusunod. Ha? kala ko minsan. Kaya pag sinabi natin sumusunod, ano ang sabi niya? Ang ikapitong araw ay ipangilin. No? Para sa kanya. Akala nyo ba, kaya namin kayo sinasabihan na ipangilin para sa inyong kabutihan. Hindi sa amin. Ano kung hindi kayo magsimba? Bala ka sa buhay ninyo. Kaya lang ayaw namin kayong Mahirapan. Dahil sabi nga, Lord. Ibig sabihin ng Lord, susundin natin siya. Ang sabi niya, ang ikapitong araw ay ipangilin. Tandaan ninyo yan, ha? Hindi yan pakiusap. Yan ay utos. Ayon sa nasusulat. Tandaan ninyo, baka sabihin ninyo, kaya sabi ko nga, kung hindi man kayo magsimba, ano naman sa amin? Wala kayo sa buhay ninyo, alam nyo na yan. It is you and the Lord. It is between you and the Lord. Diba? Wala kayo mag-usap. Labas na kami doon ni Pastor kasi nasabi na namin sa inyo ang katotohanan. Kaya bahala kayo, magmuni-muni kayo. Gusto niyo maging Cain? Naghihirap.
Sundin ninyo Magdurusa. ang utos ng Diyos. Si sister, matindi magturo. Pero yan ang totoo. Yan ang Sino? totoo. Ako. Sister. Yan ang totoo. Ayoko kasi mapahamak ang sino man sa nasasakupan namin. Wala yung iba dyan, kung ayaw naman nilang pumasok sa kawa natin. Diba? Problema na nila yan, hindi sila naturuan. Kaya kayo magpasalamat kayo dahil may nagtuturo. Siguro naman may na iiwan sa mga utak ninyo. No? Okay. Ito ang aklat ng lahi ni Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya itong kalarawan niya. Lumikha siya ng isang lalaki at isang babae at matapos pagpalain, biruin ninyo, pinagpala ng Diyos ang kanyang nilikha. Ikaw ba, Ate Lina, nilikha ka ba ng Diyos? Sabi mo, amin. Amen. Amen, no? So, ibig sabihin, ang pagpapala ng Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Ha? Matapos pagpalain, siya ay tinawag niyang tao. Si Adan ay 113 taon nang maging anak niya si Seth. Nabuhay siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Tingnan niyo, marami pa ang naging anak niya, no? Bago namatay sa gulang na 930. Si Seth ay 105 taon nang maging anak si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Siya ay namatay sa gulang na 912. 90 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kainan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Pag sinabi natin nagkaroon ng ibang anak, babae, lalaki yan. No? Pero ang sinisensus lang noon, mga lalaki lang. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kainan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalel. Nabuhay pa siya ng 840 taon at nagkaroon din ng ibang mga anak. Siya ay namatay sa gulang na 910 taon. Lalaktaw ako dahil ang haba naman ang buhay nila. Si Noe naman, dito na ako sa 32. Si Noe naman ay 500 taon nang maging anak niya si Sem, Cam at Japet. Okay, tanong, bakit mahaba buhay nila? Dahil pinagpala sila ng Panginoon. Dahil sa pagsunod nila, Ano pa? hindi sa pagsuway. Hindi sila sumuway. Ano pa? Dahil sa mga pagkain. Sa Yes. mga pagkain, sumusunod sila, hindi sila sumusuway. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano kaya sa palagay ninyo? Dahil nagpaparami pa ang tao. Yan. Ha? Paparami pa. Bukod doon sa pinagpala sila ng Diyos noon, malinis ang kapaligiran, hindi naman sila kumakain ng karne pa noon. Kinakain nila mga gulay-gulay lang, Fruits. isda din, fruits Mga lang, prutas. tsaka gulay. No? Kaya healthy. Ha? Wala pang mga preservative. Walang Wala preservative, pang walang pollution, pollution. ang tubig malinis kahit sa ilog ka uminom, malinis. No? Samantalang sila naman talaga sa bukal din sila umiinom yung fountain. No? Ngayon. Ngayon, kahit yung mineral water, madumi. Yung MWSS, ang tining noon ang itim. Nakawalong Pag naglaba ka, pag nagbabad ka, ang tining noon madumi. Okay, so yan ang lahi ni Adan. Ang dami, no? Nabago daw ko babasa kasi 900, 700. Okay, sa 6 tayo. Madali na lang. We have 20 minutes. Kaya pa yan. Ang kasamaan, dumating na ang kasamaan. Makapal na ang tao sa daigdig ng panahong iyon. Marami silang anak na babae at mga ito'y magaganda. Nang makita sila ng mga anak ng Diyos,
pag sinabing anak ng Diyos, ito na yung sinasabi ko noon sa inyo na nagkaroon ng giyera doon sa langit, na hinulog yung mga anghel, fallen angel. Ang tawag sa kanila, mga anak ng Diyos, small letter D. Naintindihan ninyo? O may tanong? May tanong wala? Okay. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. 3. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng matagal ang tao sapagkat siya'y makalaman, hindi nalalampas sa 120 taon. So ano ang itinakdang sa atin? 120. Kaya hindi totoo yung 80 bonus, hindi. Wala pang bonus. Si Ate Lenny wala pang bonus. Pag 120 na, 121 yung may bonus na si Ate Lenny. Na? Tatanggap na to ng pension sa Panginoon. hindi na lalampas sa 120 taon ang buhay na sa daigdig. May uulan. Mula noon, lumitaw ang mga higante. Ngayon, alam niyo na kung saan galing ang higante. Ito ang supling ng mga anak ng Diyos sa kanilang napangasawang mga anak ng tao. So, yung mga fallen angels, yung mga ibinagsak na mga anghel dito na kasama ni Lucifer, nag-asawa ng mga tao, ng mga babae. Kaya ang anak nila, mga higante. Ang una-unang higante, nakilala ninyo sino? Si Goliath. Na? Ang mga higanting yaon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag sa tao ng kanilang kapanahunan. Nakita ni Yahweh na labis ang kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti. Bakit wala silang inisip na mabuti? Puro pang sarili lang. Dahil sila ay malaki. Dahil sila ay malaki. Di ba pag mga malalaking tao, kung mayayaman, takot tayo. Dahil makapangyarihan. Halimbawa, makipag ano ka doon kay Speaker of the House, pwede ka ba makipaghunta-hunta? Hindi. Kasi malalaking tao sila, kumbaga. No? Tayo ay mga poor lang tayo. Nakita ni Yahweh ang labis na kasamaan ng tao at wala na itong inisip na mabuti. Kaya ikinalungkot niya ang pagkalalang sa tao. Nagsisi ang Diyos at nila lang ang unang tao. Bakit? Dahil nagpakasama-sama sila. Na? Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Na? Ninyo, marunong magalit ang Diyos. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Bakit ba nilalang ko pa ang mga ito? Sa mga nilalang niya ay si Noe lamang ang kanyang kalugod-lugod. Si Noe lamang ang naging kalugod-lugod sa kanya. Kasadahan natin si Noe. Kung wala kayong tanong, tuloy-tuloy lang tayo. Si Noe, napakabuting tao ni Noe. Siya nga lamang ang natitirang matuwid ng panahong iyon. Palibhasa ay namumuhay na kasama ng Diyos. No? Siya ay may 3 anak na lalaki, sina Sem, Cam, at Japhet. Maliban kay Noe, ang lahat ng tao ay masasama at laganap ang kasamaan kahit saan. Ito ang kalagayan nakita ng Diyos sa lahat ng tao. Ito ba ay ganito rin ang nakikita ng Diyos sa panahon natin kaya ngayon? Puro kasama na. No? Kasama na. Kaya walang tigil ang bagyo. Bumaha sa Cebu, kasunod ay lindol. 6.9 intensity. Ang daming patay. 30 yata yung sa Bugo. No? Ay, Diyos ko. Nakakatakot. Okay. Kaya, nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao during that time. Kaya anong ginawa ng, ano ang inutos ng Diyos? Excuse me, kay Noe. Si Noe na lang ang ano doon na, ang natira matuwid. Pag sinabi natin matuwid, ano ibig sabihin noon? Sumusunod sa Panginoon, may banal na pagkatakot sa Diyos. Na? Sinabi ng Diyos kay Noe, lilipulin ko na ang tao sa daigdig, umabot na sa sukdulan
ang kanilang kasamaan. Kaya pumutol ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daong. Sa palagay nyo ba, alam ni Noe ang daong? Hindi. Na? Pero anong ginawa ni Noe? Sinunod. Sumunod lang siya. Kung ano yung instruction sa kanya, sinunod niya. Na? May mga sukat. Oo, may mga sukat ito. Kaya pumutok ka ng kahoy na sipres at gumawa ka ng isang daon na may mga silid. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Ang daong na gagawin mo ay 450 talampakan ang haba. Ano yan talampakan? Feet? Feet. Na? 400 feet. 450 feet. 75 ang luwang. 75 ang luwang. So yung luwang niya, 75. 75, maluwang. At 45 ang taas. 40, mataas din, no? Hindi rin naabuti ng baha. Atipan mo ito at lagyan ng bintana sa paligid. Isang talampakan at kalahati mula sa dulo ng atip. Gawin mong 3 grado. So, tatlong story o palapag. May nahulog. At lagyan mo ng pintuan ang tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y makikipagtipan sa iyo. Isama mo ang iyong anak at iyong asawa at mga anak na lalaki, pati ang asawa nila, at pumasok kayo sa daong. Magsakay ka ng isang pares sa bawat uri ng hayop at huwag mong pababayaang mamatay. Magsakay ka rin ng isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa. Alagaan mo rin ang mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyong magkakasama. At ginawa ni Noe ang lahat ng inutos ng Diyos. Ang sabi niya dito, lilipulin ko ang daigdig, lahat ng may buhay, sa pamamagitan ng tubig. So, anong paraan ba nagkaroon ng baha? Sa anong paraan? Bumuhos ang ulan. Actually, wala pang ulan ng panahon na yun. Di pa nila alam yung ulan. Di ba napag-aralan natin, sa taas may tubig, at sa yung mga sa ilog, sa dagat, sa yung mga latian, yun lang ang tubig. May bukal. May bukal, pero hindi pa umuulan. Pero during the time of Noah, binuksan niya ang langit at bumuhos ang masaganang tubig sa loob ng 40 days and 40 days and 40 nights. Okay? So, may oras pa ba? Wala na. Wala na. Question and answer. Yeah, next meeting, ang ating pag-aaralan ay chapter 7. Anong tanong ninyo? Yan ang ating pag-aaral ngayon. Ano ang natutunan ninyo? Bakit doon ng panahon yun ay pwede mag-asawa ng halingid sa isa? Kasi- Sa mga kapatid. Apo, kasi wala pa pong tao. Nagpaparami pa. Kaya pinapahintulutan ng Diyos yun. Pero merong certain period na pinagbabawal na ng Diyos yung ganoong sistema. Wala pang batas. Wala pa kasing batas noon. Tsaka nagpaparami pa ng tao. Ang batas sa panahon ni Moses binigay. Panahon ni Moses, ang layo na nun. Si Adan, si Enoch, si Noah, si Abraham. Wala pa si Moses niya. Si Abraham, apo sa tuhod ni Judah. Levi. Levita si Moses. Apo sa tuhod. So, ang layo. Si Levi, apo rin sa tuhod ni Abraham. Sige, magtanong kayo, mabuti ang So, wala Tanong pang kayo. batas. kaya pinapahintulot pa noon. Ngayon, pag ang magkapatid ay nag-asawa, ang anak nila ay Abnormal. kasi parehong chromosomes yun. Bawal na nga ngayon. Bawal na rin. Kaya yan nga ang Sa dahilan. batas na yan, bawal na. Noon, allowed. Kasalanan. Bunga ng kasalanan. Na ang mga Muslim pala, ginaya nila yung kapanahunan nila. Oo, hanggang Oo. ngayon. Kasi hanggang ngayon, yung pinsan pwede. Pwede pa rin.
Basta kaya. Possible. Di ba, katwiran nila, pag meron silang pangsustento, okay yun. Alam mo, yan ang pag-usapan natin. Mayroon pang 5 minutes. Sa totoo lang, yung batas nila na pwede kang mag-asawa hanggat gusto mo, batas yan noong pang panahon na gusto nila dahil nasusunod ang layaw, pwede pala mag-asawa. Yun pa rin ang sinusunod, yung batas noon. Pero sa mula kay Moses, ang batas ni Moses, isa na lang ang dapat na asawa. Nakuha natin? Pero, sabihin mo man yan sa Muslim, hindi yan makikialam. Yan ang ano nila, Hindi kultura. Kultura nila yun. Pero ngayon, mayroong isang Muslim naging Kristiyano. Kaya nakakatuwa. Bihira yan na ang Kristiyano ay maging Muslim. maging Kristiyano ang Muslim at magiging Kristiyano. Kapapadala lang sa akin. Sandali ito. Ayan Ex-Muslim gives her life to Jesus after realizing. Diba? Bihira sa isang Muslim ang magiging Kristiyano. Kaya ito, kagulat-gulat din. Muslim naging Kristiyano. Hindi naman yan siya. Hindi naman yan siya Muslim. Nakapangasawa lang ng Muslim. O, tanong Pero pa kayo. Muslim ang apelyido ko. Ha? Kasi ang langit talaga namin, Muslim talaga Oh, namin. marami sa'yo eh. Sultan ako eh. Ah. Anak ako ni ano. Sultan. Sultan. Oh, sultan ako. Kaya bihira yan. Natulad nito, na nagpapadala lang eh. Isang Muslim. Bihira po yan. ang Nung nasa Muslim. Tandang Sora din kami, meron kami naging member na dating iglesia. Sa Concepcion, Concepcion ba yun? Batangas. Sa Batangas. Babae, Muslim. Hindi, yung iglesia ni Cristo din. Iglesia ni Cristo. Katandang Sora. Ah. Ano pa kayo? Libre pa. Kaya ngayon, alam nyo ang batas noon, hindi na pwede ngayon. Tapos na yung nauna. Kaya natin pinag-aaralan para alam ninyo. No? Para hindi kayo maguyo ng ibang mga ngaral na, ay, ganoon ba yun? Marami niyan. Marami yung ganyan. Kahit Christian, yung mga Baptist, ang Baptist, nasa batas din yan. Hindi sila pwedeng magsuot ng miniskirt. Kailangan manang. No? Manang, ganun yan. Batas yan noon pa. Sa sinihuban. Hindi pwedeng magpantalon. Nandito talaga. Yan, ito nakapantalon. Dito. Hindi pwede. Hanggang dito. Nila pala So, hanggang dito. Batas yan noon pa na hindi na tayo ngayon, kaya itong pinakamaganda sa atin eh. Tayo, ang batas natin, ano? Ano ang batas natin? Ha? Ano pa? Yung pinaka-importante. Pag-ibig, diba? Ang batas natin dyan, pag-ibig at malaya. Kung gusto mong, what? Nakashort, walang problema. Sinaway ko ba kayo dyan? Ba't ka nakashort? Diba? Diba? Hindi, kasi pag-ibig kasi. Ang pag-ibig, halimbawa katulad ko, nauunawaan ko kayong lahat. Kayong 2 at 3, nakapantalon, 4. Bawal yan sa Baptist. Dapat lang talaga pag nagsisimba. Hindi lang dapat presente. Pero katwiran Oo, ng oo, mga nan- tao ngayon. Tama po yung sinasabi mo. Kasi sila, Walang nakashort kasi simba eh. kasi sila, batas nila yun. Dito sa atin sa Ito ang pagkakaiba ko. Kaya tayo, bagong sigol. No? 3 years pa lang tayo. Pero ang dami ko ng pinanggalingan. Galing ako ng Baptist. Galing ako ng UCCP. Galing ako ng Methodist. Galing ako ng Day by Day. Galing ako ng CCF. Yemilit. Ang dami ko ng pinanggalingan. Hindi mga batas nila ang kinopya ko. Tandaan nyo, kausap ko si Lord, ang sabi sa akin ni Lord, ang ibatas mo pag-ibig. Yan o, maunawaan mo na lahat. Hindi ako katulad nung, bakit ganyan ka, bakit ganyan ka. Si Jeep, batas din eh. Di ba? Si Jeep, puro batas yun. Kaya nga, di ba nagkagulo tayo nang nandiyan na siya.
Akala mo kung sinong mayor. O, di ba? Hindi ka. Oo. At ikaw, hindi ka pwede pang magtayo sa pulpito. Di ba? Ang daming bawal. Di ba? Eh, wala kasi siyang pag-ibig. Eh, ang turo sa akin ni Lord, pag-ibig. Kasi si Lord, mahal din niya tayo. Mas gusto nga ni Lord yung makasalanan. Nakuha niya. Mark chapter 2, verse 17. Ang sabi ni Jesus, hindi ako bumaba dito sa lupa para sa mga banal. Bumaba ako dito sa lupa para sa mga makasalanan. Kayo, ikaw, ako. Kasama ako. Hindi ko pwedeng i-itchapwera ko, di ba? Makasalanan tayo lahat. Nakukuha niyo ba? Pag-ibig. Yan ang pinakamagandang batas. Okay, so, Pero although, okay din naman yung maayos din ang iyong, kasi sabi nga, haharap ka sa Panginoon. Pero kung, kaya tayo hindi nag-i-stricto teka, kasi baka yung iba na walang biskida, paano sila meron. Takwira din nila ngayon, lumabas nga daw tayo kubad. Bakit bawal yung mag-isila? Ayun na. Kaya lang, Walang kahit malala. nakapantalon, basta yung maayos naman. Yung hindi bastusin. hindi, meron tayong guidelines. Mababasa nyo doon sa bulletin board. Ang Sunday dapat best dress. Sunday dress. Best dress yan. Ang Best Sunday. yung para sa'yo, yung pinaka-the best mo na. Nakukuha nyo. Pero wala akong pakialam kung pantalon. Eh, iyan ang best mo eh. Nakukuha nyo ba? Ang importante dyan sa church, yung puso. Naiintindihan ninyo ang salita ng Diyos. Yun ang importante. Eh, kuwan ka nga, social-social ka, huli-huli ka nga, ang dumi naman ng puso mo. Oo, di ba? Puro paninira sa pastor. Di ba? Di ba ginawa sa akin yan? Siraan ako. Anong klase yan? Dahil sila daw ay huli. Malinis sila. Banal sila. Nakukuha nyo ba? Di ba? Ano ba sabi ko? Walang banal. Pero tayong lahat pinapapagin. Banal. Si Lord ang gumawa ng kabanalan natin. Ayaw nyo ba yun? Di ba? Hindi yung banal-banal ka puno, huli-huli. Badal na aso. So, naunawaan na ninyo yung ating pinag-aralan. Sana mailagay yan sa dito hanggang dito. Para next time, kayo rin, marunong na rin kayo magturo. Okay, closing prayer really. Closing O prayer. tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat sa hapong ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, o dakilang Diyos. Salamat Panginoon dahil napakabuti mo sa amin, sa bawat isa sa amin. Kami po ay iniligtas mo mula sa isang maduming pamumuhay at kami ay ibinangon mong taglay ang isang malinis na puso. Thank you Lord Jesus, sa hapong ito at natutunan namin ang buhay ni Eva, ni Adan, ni Seth, ni Cain, at ni Abel, at ngayon Panginoon sa darating na linggo ang aming pag-aaralan ay buhay ni Noah. No, Panginoon, matutunan namin ang ilang bahagi ng iyong panuntunan at palatuntunan, Panginoon, sa iyong paglikha sa mga taong katulad namin. Salamat, O Diyos, na kami ay mahal mo, inibig mo, at kami ay iniligtas mo. Salamat po sa pagliligtas at sa kaligtasan na aming natamo mula sa iyo. Thank you po. At sa lahat ng mga kagalingan ng aming mga sakit, Panginoon, ikaw po ang may gawa nito. Thank you, Lord Jesus. Sa aming pong pansamantalang paghihiwalay, igawa mo po sa amin ang iyong patnubay, ang iyong pag-iingat, at sa loobin mo na sa darating na pagkakataon ay masumpungan mo kaming marami, Panginoon, upang ang lahat ay matuto, O Diyos, ng iyong salita, ng iyong history, Panginoon. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hindi naman ako maganda. Hindi naman sandali lang.